guys, good evening, good afternoon, and good morning. So morning na ngayon dito. Ano tayo isip na? 11. Almost afternoon na, 11:25. So guys, nga pala ha. Ayun pa lang gustong sumali sa parapol ko. Punta po kayo sa YouTube kasi most of you is nagko-comment po kayo sa Facebook. So, punta po kayo sa YouTube, doon po kayo mag-comment para ma-notice po yung name nyo. And then, yun po kasi yung raffle ticket nyo. Yung name nyo. So, yun yung ililista. Ililista namin para pag nag-raffle na tayo. So, yun lang. So, eto na naman tayo. Eeme na naman at uhugot na naman tayo. So, mga kahugot. So, ito yung question natin. Is your past can define your future? So, yun. So, masasabi ba natin na ang past natin is madidefine ng future? Na masasabi ba natin na kung anong mangyayari sa atin? Kunyari, ang dami nating na gawang pagkakamali or mistakes na tumatak na sa ibang tao or iba yung parang naano ka na judge ka na hanggang doon ka na lang. So yun, para sa akin hindi ma-define yun yung mga mistakes mo, yung mga pagkakamali mo sa past mo. Kasi maraming celebrity sa US or dito sa Pilipinas na maraming mga mistakes, mga nagawang pagkakamali na of course bilang pa tayo during young age or bata pa tayo before, parang ang dami natin kasi gustong i-try sa buhay or napupunta tayo sa maling directions or may mga bad influence na nakikilala, ganon. Or napunta tayo, kala natin we're so young and so naive about our surrounding. So parang kala natin ganito or ganon, wala tayong guidance masyado ng parents natin or kasi hindi naman sa sila. Minsan kasi syempre busy rin sila or minsan sa hirap din ng buhay na kailangan nilang maging busy at nawawalan sila ng time bilang magulang sa mga anak nila. So, ayun, parang hindi nila naiisip or napapansin na napunta na pala yung mga anak nila sa maling maling directions na hanggang sa ayun na, nagkamali na sila or nalugmok na sila sa isang sitwasyon na hindi dapat. So, pero hindi naman ibig sabihin nun, yun na yun. Or madidefine na sila ng ganong mistakes or ng ganong pagkakamali. Kasi, kaya nating bumangon sa mga lugmok na sitwasyon na nangyari sa buhay natin. Pipiliin lang natin yung way. Siyempre, may mga way yan May mga way yan na mga movement, kikilos. Siyempre, kikilos tayo na mag-iisip tayo ng tama or mag-iisip tayo ng solusyon sa mga bagay na gusto nating gawin. Na, kunyari, nagkamali na tayo. Hindi naman pwedeng paulit-ulit na magkakamali tayo. Once, twice, 3 times. Siguro naman sa mga susunod na. Kailangan kasi once na nagkakamali tayo, natututo rin tayo na bumangon or lumaban sa hamon ng buhay. Na kaya kanilagay doon ni Lord is para mas maging matatag, mas maging matalino at matuto sa mga pagkakamali mo. Ayun, pero yung minsan kasi yung mga sa sinasabi ng mga tao na syempre nandun ka na sa sitwasyon na yon, na down ka na, mas dinadown ka pa nila minsan. So yun yung pero
Yun din naman kasi minsan yung magiging motivation mo eh. Wag mo silang, wag kang magalit sa kanila. Wag kang magalit. Gawin mo silang inspiration. Gawin mo silang inspiration. Oh my God, that's so stupid. Yun nga. So guys, pasensya na kasi alam mo na, raw poor ako, syempre. Hindi ako ganun kasanay mag-English. So guys, minsan, pero kagaya ko, lagi ako nagtatry. Kahit na hindi naman ako ganun kagaling mag-English or hindi ako marunong mag-Finnish, nagtatry ako. Pero yun nga, hinugot ko na naman dun sa segment natin na kailangan mag-try ka ng mag-try. Kasi dun ka natututo. Kasi ako, ayun, minsan nung nakaraan nung mga 2 years ago or years ago, nag-aral din ako sa TESDA, syempre. Yun lang yung capacity ko na mag-aral after high school na sa TESDA kasi hindi ganun ka mahal yung yung tuition fee. Nag-aral ako ng English proficiency, nag-aral din ako ng cosmetology. So, pipiliin natin guys na matuto sa buhay, madagdagan yung knowledge natin para dun sa mga pagkakamali natin is mabago natin. Makaahon tayo or makawala tayo sa ganong sitwasyon ng buhay natin. Na sinasabi nila na, hanggang ganito na lang yan, hanggang dyan na lang yan, dinajudge ka na wala na yan, ano na yan, ang tanga-tanga niyan, ganito, ganyan. Alam mo yun, syempre, ang sakit kaya. Pero, tahimik ka na lang or syempre hayaan mo na lang sila na i-judge ka or i-down ka. Ano pa bang magagawa mo? So, minsan nagse-self-pity ka na baka nga hanggang dito na lang ako or baka nga dapat sa akin nandun na lang sa loob ng basurahan or oo nga, ang tanga-tanga ko talaga. O ganun. May ganun talaga eh. Alam mo yun, parang talagang self-pity ka, down ka. Pero wag kang magpapa-down. Kahit minsan feeling mo down ka, hayaan mo lang siguro. Iiyak mo lang yan or sige lang, during that time, sige lang. Parang emoji ka lang. Emote. Emote ka lang dyan. Hayaan mo lang na, ayan na naman. Parang sorry guys kasi malamig dito. Medyo talagang pausera ang nyo, kahugot nyo. Ayun, hayaan mo na lang siya na dumaan or yung mga pain or yung mga sakit sa dibdib mo. Hayaan mo na lang muna na isang araw or 2 araw nandyan or iiyak mo syempre. Kailangan alam mo guys, masarap kasi minsan yung iniiyak natin, yung mga pain, yung mga nararamdaman natin. Guys, wait lang. Ayun, iyak mo lang yan. Kasi, kailangan talaga i-release natin yung nararamdaman natin. Sabihin natin sa close friend natin, sa relatives natin. So guys, habang nagsisegment tayo, kakain ako ng konti. Para hindi naman tayo masyadong seryoso guys. So yun. Yun yung sinasabi ko na hindi talaga ma-define guys na ang past mo, it could define your future. Kasi marami dyan na nasa lugmok na sitwasyon, nasa pinakang baba, nasa putikan. Nakakaya nila na iangat yung sarili nila. At wag tayong magpapa-down or wag tayong magpapa-apekto sa sinasabi ng ibang tao. Always, wag kayong magpa-apekto sa sinasabi ng ibang tao na
hanggang dyan na lang yan, ang tanga-tanga niyan, ganito yan, ganon. Always ano lang, pray. Pray and kumilos tayo. Always naman talaga, kasama yan na kikilos tayo sa mga gusto nating gawin sa buhay natin. Mag-aral tayo na ng kagaya ko na gusto ko kahit papano na matuto, or always na gumagawa ako ng way para matuto na makawala sa sitwasyon na mayroon ako, na ayaw ko dun sa sitwasyon na mayroon ako, pero andun ako sa sitwasyon na hindi ka minsan makawala or wala kang choice kasi wala, ang hirap ng sitwasyon mo. Kailangan mo magtiis, kailangan mong umisip ng solusyon para makawala sa hirap ng sitwasyon mo, sa struggle ng buhay mo. Hindi pwedeng work hard ka lang ng work hard, pero hindi ka naman gumagamit ng utak. Kailangan gagamit ka ng utak. Kaya nga, mas nauuna daw yung utak natin sa puso natin. Kasi, mas kailangan daw natin gamitin yung utak natin sa puso natin kaysa sa puso natin. Ayun, guys. So, para sa akin, hindi rin naman sapat na puro pray. Kumilos tayo, kikilos tayo na hanggang prayers lang, or hanggang dito lang, or hanggang dyan lang, na andun lang tayo sa loob ng bahay natin. Tapos hindi naman tayo gumagawa ng mga movements na dapat nating gawin. So, wala, mas stuck lang tayo. Mas stuck tayo hanggang sa minsan lamunin na tayo ng problema natin. Na parang, alam mo yun, magbe-breakdown ka na. Medyo magkakaroon ka na ng tuliling. 'Di ba? Parang wag nating gawin yung mga bagay na yon. Imiwas tayo, lalo na yung may mga anak tayo na dapat nating asikasuhin or kailangan nating isipin. Wag tayong mag-i-stay sa loob ng bahay lang. Gawin nating inspiration yung mga anak natin para kumilos, para mag-isip ng tama, para mag-isip ng mas productive na bagay na kailangan natin. At wag nating kagaya minsan sa sitwasyon na naranasan ko. Siguro yung ano doon is pag nalubog ka na sa utang or nagkautang-utang ka na, yun pa yung mas masaklap doon, guys, na danas ko. Sobrang hirap na alam mo yun, hindi mo na alam, minsan magigising ka na lang ng 3 a.m. in the morning na paano ko babayaran yung utang ko. Katabi ko yung 2 kong anak, single mama ko. Di ba, paano yun? So, yun. Iisip ka, during the time kasi nagsasalon nga ako. Siyempre, hindi sapat. Kahit nga, minsan, gabi na, tapos pupunta yung friend ko doon. O magpapariban siya. O di magpapariban. Kahit umagahin na kami, okay lang. Kasi kailangan ko talaga ng pera. Panghulog sa utang ko, sa card ko. Ayun, ang hirap, guys. So, ina-advise ko din sa mga parents, kahit kasi hindi naman single mom, may mga mag-asawa or talagang kumakapit sa 5-6. 20%. Minsan pa nga, in a week lang, 20%, guys. So, mababaon ka talaga sa utang pag ganun. So, yun lang, guys. So, para hindi tayo mauwi sa ganong sitwasyon na maganda, utang-utang din tayo, umiwas tayo sa mga malalaking tubo. Siguro pwede tayong mangutang ng mga 5%, ganyan, baka naman may makikita tayo na 5% na mautangan natin sa friend natin, makiusap tayo. Pero guys, yung mga
naging mabuti sa inyo, na nagpautang, na nagmalasakit sa inyo. Once na okay na yung sitwasyon nyo at nakakaluwag-luwag na kayo, huwag nyo kakalimutan na bayaran. I-acknowledge nyo na may utang kayo, makiusap kayo, huwag yung tinataguan nyo sila. Kasi, di ba, ang sakit na pinautang mo na, yung pera mo nga, kasabihan nga na, kaaway mo pa. Huwag nating gawin yun sa kapwa natin na naging mabuti siya tapos susuklian natin ng kawalangyaan or ng hindi tama. Kasi madadala yung tao na instead na mas maging mabuti pa siya or mas ma-inspire siya sa pagtulong sa kapwa niya, is madadala kasi yung naging mabuti ka tapos hindi sinuklian ng kapwa mo ng kabutihan yung binigay niyang kabutihan na tulong sa'yo or sa akin, 'di ba? Parang wala na. Sa susunod hindi na yun tutulong or madadala na yung tumulong sa ibang tao or sasabihin na lang no na ay wala na, ay ganito na. 'Di ba? Parang yung mabuting tao i-keep natin or sana maging continuous yung kabutihan niya na wag nating dalain para mas maging mabuti pa siya sa kapwa niya, mas marami pa siyang matulungan, na wag tayong mandala ng kapwa natin. Thank you. So yun guys, ang segment natin napunta na sa kautangan. Kasi part din naman yan ng minsan ng struggle na napunta ko sa ganong sitwasyon din, na part na yun ng struggle mo sa buhay, financial, yun din, 'di ba? Parang yun yung kaakibat ng problema din minsan, 'di ba? Kasali na yan sa problema talagang number 1 is financial din. So yun guys, yung ko is makakaahon at makakaahon tayo, makakaisip at makakaisip tayo ng way at paraan para mabago yung buhay natin, na hindi yun yung porket nagkamali tayo, eto na tayo, hanggang doon na lang tayo. Hindi. Kasi kailangan nating bumangon, kailangan nating kumilos para sa mga mahal natin sa buhay at para din sa sarili natin. Mahalin natin yung sarili natin, iangat natin yung sarili natin para din sa makatulong tayo sa kapwa natin in a way na once na matulungan na natin yung sarili natin, matutulungan natin yung mga pamilya natin, mga anak natin, and once na mas umaapaw pa yung blessing natin, pwede tayo mag-share sa friends natin, sa mga kakilala natin na kailangan din nila ng tulong. So in a way naman, lagi namang may tutulong sa atin na sa mga lugmok na sitwasyon natin. May mga malalapit na naman tayo, kamag-anak natin, kaibigan, kapatid. Huwag tayong mahihiya or huwag tayong mag-hesitate na humingi ng tulong. Lalo na sa sitwasyon na lugmok na buhay natin or sobrang problemado ka. Ayun lang guys, sikap lang, and for sure, makakaahon din tayo sa sitwasyon na kung anong mayroon tayo. Kung kaya ko, kakayanin mo. Continuous learning ako, nag-aaral ako ng Finnish dito sa Finland, kasama ko yung asawa ko na tumutulong sa akin para mas mabago pa yung buhay ko, mas matulungan ko yung sarili ko, na makatulong ako sa pamilya ko, na makatulong din ako sa kapwa ko, kung luluobin ni God na magkaroon din ako in the future ng wish ko na sarili kong negosyo. And then yun, sikap lang na, aral lang na, ma-inspire ka lang na iangat yung sarili mo, gawin yung nararapat, i-push mo yung sarili mo in any way. 'Di ba? Parang kailangan talaga may gagawin ka. Hindi pwedeng nakaupo ka lang diyan. Hindi pwedeng nag-iisip ka lang diyan. Kailangan kumilos ka.
Huwag mong hayaang maburyong ka sa loob ng bahay. Makipag-usap ka sa mga friends mo, sa kakilala mo na ayun, na magbibigay sa'yo ng magandang advice. For sure may mga kakilala tayo dyan na willing na tulungan tayo at sa mga sitwasyon natin. So yun lang na it cannot define your past sa future, sa magiging future mo. Your past cannot define your future. That's the right thing to say. Yun na. Diyos ko, dahil ang hirap naman ng pag-i-English na to. Dumudugo yung ilong ko. Pero, guys, gaya nga nasabi ko, try and try lang until you succeed. Until then, thank you for watching and pasensya na sa pag-i-English ko, guys. Kasi, always naman kasi kailangan kong mag-try, mag-English. Kasi ang asawa ko, mostly nagko-communicate kami sa English, hindi sa Finnish. So, ngayon, nagtatry pa lang akong mag-Finnish. Ang pag-aaral ko lang ngayon is short lang talaga kasi in 1 week, guys, 2 days lang akong may pasok. Sa isang linggo, twice lang akong may pasok and then 2 hours lang, guys. So, most of the time, sa bahay ako, dito ako sa bahay nagbabasa-basa. Ayun. Kaya, guys, sa foreign lang, nakaka-bored talaga. So, yun lang, guys. Thank you. Nasabi ko na yung kailangan kong sabihin. Keep moving and keep inspiring. Thank you and good luck.